Isip ko naalala ko tuloy yung classmate ko nung third year school pa ako nung 2003. Back to my YouTube channel mga kasama. Today is September 14, 2023. Exactly 2:30 ng hapon. Isang makbulong vlog na naman mga kasama. Huwag niyo akong palagpasin itong vlog na to. Tapusin niyo hanggang sa dulo dahil sinisigurado ko sa inyo na marami kayong matututunan sa vlog na to. Ako nga po pala ulit si Police Corporal Francis Brian C. Sagmakin na laging nagsasabi sa inyo na kung hindi pa kita subscriber, so please wag ka nang maya na mag-subscribe. Tapos lubos-lubosin mo na rin, i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ginagawa ko vlog, mga kasama. Ngayon, pupunta ako ngayon sa Camp Brigadier General Vicente Pili Integrated School para mag-lecture ng crime prevention, awareness, and education. So, umpisa na natin ito mga kasama. Huwag na natin patagalin ito dahil excited na rin ako magturo.
alam naman natin na 24/7 yung security niya. Tapos sa loob ng 7-Eleven, maraming CCTV. So meron kang motibo, meron kang kakayahan. Halimbawa, kakayahan mo, nagdala ka ng balisong para hindi man laban yung yung cashier. Kaso nga lang, meron doon security guard na 24/7 nagbabantay, so hindi mo pa rin may isasapapalan yung balak mo. Okay? So, yun yung tatlong elements ng ride natin. Okay? For example, another example ng opportunity, di ba? Sa ating mga kabataan ng YouTube, so kapag may alak, may alak, so di ba? Mag-ingat tayo sa mga sa mga ihinupa kasi doon nagkakaroon ng opportunity na maisagawa yung masamang balak sa atin. Pwede tayo, pag nakawan, di ba, pag dilasing mo na yung tao, pwede mo, kunin yung mga importanteng gamit ka. Ang mas worst pa doon, pwede mo, molestahin or alayin yung isang tao. So, masama yun, ha? Wag na wag yung gagawin mo. Discuss ko naman ngayon sa inyo yung mga safety tips. Diba meron kayong mga flyers dyan, so meron tayong kodigo ni Hammurabi. So pwede kayo mag-interact sa akin, okay? Ano yung first na tips para makaiwas tayo sa spoiler? Yan, tama. Napaka-importante niya ng communication sa pamilya natin. Dapat maging open tayo sa magulang natin. Huwag tayong maglihim. Kung meron tayong problema na pinagdadaanan, sabihin natin sa magulang natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Halimbawa kung naging biktima ka ng pambubuli, o wag naman sana na-molestya ka, nahalay ka ng kapitbahay, isumbong nyo agad sa magulang. Hindi nyo wag kayong matakot para matulungan kayo kasi sila din yung tutulong sa inyo. Tapos pangalawa, yung communication ulit is sa tuwing aalis tayo, lalo na sa inyong mga kabataan, ugaliin natin na magpaalam. Okay, sabihin natin kung saan tayo pupunta, anong oras tayo aalis at uuwi, tapos kung sino yung kasama natin para yung mga magulang natin hindi na aalala kung saan kayo hahanapin, di ba? Halimbawa ito, 2 araw nang nawawala, yung pala na-kidnap. O kaya ito, 2 araw nang nawawala, yung pala nakapar. So dapat alam ng magulang kayo kung saan kayo hahanapin, magpaalam kayo, okay? Tapos yung pangalawa na tip is maging alert sa paligid. Ayan, yung maging alert sa paligid, habang yung discussion ko dyan. Okay, maging alert po tayo sa paligid. Paano yun? Meron tayong unang paraan para maging alert po tayo sa paligid. Unang-una, huwag tayong basta-basta magtitiwala. Kahit kanino. Halimbawa may lumapit sa atin, tinanong yung pangalan natin. Saan ka nakatira, kinuha yung contact number mo, box tower lang, di ba? Tapos tinanong sa inyo, sino mga kasama dito sa bahay. So wag na wag ninyong ibibigay yung mga detalye. Kasi mamaya, masasamang loob yung mga yan, mahanap lang ng check o para, pag nakawag kayo, okay? So, wag mag-itiwala. Tapos pangalawa is, maging alert tayo kapag tayo inasa pampublikong lugar o sasakyan. Halimbawa, nasa loob tayo ng jeep, huwag kayo maglalabas ng cellphone. Di ba pag nasa jeep tayo, pwede nga yan, hablutin. Kaya, huwag iwasan nyo na magsuot ng kwintas o mga alahas dyan. Kasi pwede rin nga hablutin. Tapos iwasan nyo maglagay ng cellphone o kaya ng wallet sa bulsa ninyo. Kasi pwede rin nga dukutin. Tapos ang isa pa, is iwasan ninyo pumunta sa mga matataong lugar o yung mga siksik. Kagaya ng sa MRT, sa bus, saka sa overpass. Hindi nyo alam pagbaba nyo ng bus o kaya pagbaba nyo ng overpass, wala na yung cellphone ninyo, yung wallet ninyo. Okay? So maging alert tayo sa paligid. Tapos meron pa, kapag sasakay tayo ng taxi, so dapat picturean ninyo yung plate number. O kaya hindi nyo na picturean yung plate number, picturean nyo yung ID ng driver kasi mamaya yung driver na kung taxi na sinakyan ninyo is puldapper o paano nyo i-report yun sa police kung wala kayong identification, okay? Tapos meron pa, halimbawa kung nasa punto na kayo ng pang-hold up, halimbawa ito tinutukan ko, uy, baril, may cellphone mo. Anong gagawin ninyo? Malalaban ba kayo o ibibigay nyo na lang? Ibibigay na lang. Tama, ibibigay nyo na lang. Tandaan nyo kahit gaano kamahal
yung cellphone ninyo o kahit gaano kalaki laman ng wallet, kahit gaano kalaki yung laman ng wallet ninyo, tandaan ninyo, yung buhay ninyo nag-iisa lang. Hindi pwedeng palitan, hindi na mababalik. So dapat, ibigay nga lang natin yung gusto ng mga hold-upper. I-share ko lang po sa inyo kasi naalala ko yung classmate ko nung high school ako, nung third year ako, 2003 July 26. Yun, dahil sa 3310 na cellphone, naging hindi siya yun ang buhay ng classmate niya. Kasi na-hold up siya dun sa Quezon City Memorial Silken. Kasama niya yung jowa niya. Ayun, hindi niya binigay yung cellphone niya. Sipin niyo yung cellphone na yung keypad lang, 3310, pero nasa magkano doon yun, nung panahon na yun, nasa 2,000. Pero ngayon na 3310 na na-phase out na, di ba? So pag naaalala ko yung 3310 na cellphone, naaalala ko yung classmate ko nung third year ako. Ayun, binabil siya dito, saka dito. Ayun, patay na siya. Kaya, yun, nagsilbing aral sa amin yun na mahalagan ang buhay natin. Okay? Huwag na tayo manghinayang sa gamit natin. Ang importante yung buhay natin. Okay? Ano pa ba na maging alerto tayo is wag natin, ito, gusto ngayon ng social media, di ba? Wag natin i-divulge kung saan tayo nagpupunta. Halimbawa, 3 days vacation with my family in Boracay. 5 days vacation in Tagaytay with my family. So may tendency, papabagay ng kapitbahay nyo. Hindi mo pala alam yung kapitbahay mo, isang bakit ang magnanakaw. So pag uwi ninyo, parang yung bahay ninyo, parang dinaanan ng di ba, nawala na yung mga mahalagang. Kaya dapat yung mga lakad ninyo, huwag nyo ipagsasabi or huwag nyo ipag-post sa social media. Okay, ano yung next thing natin ulit? Yung pangatlo? Yan, piliin natin yung sasamahan natin o yung kakaibiganin natin. Bakit? Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na masyadong magpupusog. Gusto lagi, may experience yung lahat. So dapat, piliin natin yung maigay yung mga kaibigan na sasamahan natin. Kapag alam natin bad influence, iwasan na natin sila. Okay, di ba may kasabihan na same feathers, same feathers, flock together. So itong grupo ng kabataan na to, magkakaibigan sila, mga manginginom. So ibig sabihin, manginginom na rin sila. Kung itong grupo ng kabataan na to, katingero, so sumama ka pa sa kanila, hindi nahawa ka. So kaya dapat piliin natin yung mga kaibigan natin, yung magtutulak sa atin sa tamang landas. Okay, next tip natin. Yan, wag manghuli. Okay? Di ba may golden rule tayo? Ano yung golden rule natin? Yun, do unto others as you would have do unto you. So, ibig sabihin sa Tagalog, kung gagawin sa kapwa mo na ayaw mong gawin din sa'yo ng kapwa mo. Di ba? Huwag tayong mambuhuli. Bakit? Kasi nag-focus nyo ng depression. Okay? Hindi nyo alam, mamaya nambuli kayo ng isang tao. Paglabas nyo ng gate, yan na kayo, di ba? Huwag kayong mambuhuli. Saka kung kayo ay nakaranas ng pambuhuli, huwag kayong matakot o mahiya na i-report din sa teacher ninyo kaysa magulang ninyo. Kasi napaka-delikado ng ganong sitwasyon, yung pambuhuli. Kasi may iba dyan na na-affect yung pag-aaral. Okay? Huwag tayong mambuhuli. Next tip. Yan, wag magbisyo, napaka-importante niyan. Alam nyo ba na maraming namamatay sa aksidente sa motor? Anong dahilan? Ayan, very good. Di ba nagdadrive na nakainom? So kung hindi naman natin kaya mag-drive, dahil sa kalasihan natin, huwag na tayo mag-drive, okay? Pangalawa, dyan sa wag magbisyo is, kung alam naman natin sa sarili na may mga umiinom ba rito? Nalala niyo pa ako na umiinom. Okay. So kung alam niyo naman sa sarili ninyo na hindi nyo kayang kontrolin ang sarili ninyo, nagwawala kayo pag nakakain kayo, nananakit kayo, nagbabaho kayo. So mas maganda, wag na kayong uminom ng alak. Kasi hindi nyo kontrol yung sarili ninyo. Pwede pa mamantong saan yan? Sa TV. May hinawakan akong kaso na
kalookan, mga lasing, anong ginawa, nagtagaan. May ano pa, may nandun pa sa akin yung ebidensya, kumuha na ng samurai. Dahil lang sa alak, okay? Huwag tayo mag-vision. Tapos meron pang isa, na sa wag mag-vision, ito yung napaka-importante sa lahat, lalong-lalo na sa ganyang yung buhay namin is, huwag tayong magdodroga, huwag na magsusubukan ng tumigil na magdroga. Unang-una, hindi dahilan ang kahirapan para magtulak tayo, para magbenta ng shabu, hindi dahilan ang kahirapan. Pangalawa, hindi rin dahilan ang problema sa buhay para gumamit tayo ng pinagbabawal na gamot. Kasi dati nasa custodian ako, may mga preso doon na ang dahilan kung bakit gumamit ng bawal na gamot. Alam niyo kung ano, napakababaw, iniwan ni jowa. Di ba? Iniwan ang asawa para makalimot daw. So ngayon pang ilang kulong niya na 4 na. Hindi pa rin nagbabago. Kasi nga, yung utak nila, kalibot. Kasi yung utak nila, kontrolado na lang, shabu. Kaya wag yung susubukang tumigil ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sigurado na pag trinay niyo yung drugs, yung shabu, sira yung buhay ninyo. Hindi rin yung buhay ninyo, pati na rin yung mga taong nakapaligid sa inyo is ma-apektuhan. Okay, kaya huwag tayo mag-drugs. Next tip is, ayan, napaka-importante niyan is, makinig sa magulang. Okay, share ko lang ito, meron kaming patient nung last June, 15 years old siya. Dinala siya nung tatay niya sa amin kasi naihilo, nagsusuka, tapos masakit yung tiyan. Anong tingin nyo? Buntis? Hindi siya buntis. Hindi. Sinabi ng tatay is uminom ng biogesic. Oo, nag-overdose siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagalitan siya ng nanay niya kasi hindi siya pinayagan ng nanay niya na sumama sa night swimming. Kaya ayun yung ginawa, nagdamdam. Kaya masasabi ko sa inyo, kapag pinapagalitan tayo ng magulang natin, magsasama yung loob natin. Kaya ko sinasabi kasi hindi porket isa rin ako magulang kasi alam naman natin na walang magulang ang mag-aahangat ng kapahamakan sa kanyang anak. Kasi kaya tayo nila panitasabihan kasi para sa atin din yun. Okay? Tapos ano yung last tip? Yung last tip? Last na ba yun? Then meron pa tayong last tip dyan is yung magdasal. Magdasal tayo, hingi tayo ng protection at ilayo tayo sa kapahamakan ng ating umay kapuan. Okay? Ako bilang isang pulis, lagi kong sinasabi na paglalabas ako ng bahay. Ito yung mantra ko eh. Lagi nyo nito, sana i-apply nyo ito. Okay ba? Opo. Kasi pingalabas kayo, lagi nyo sasabihin na hindi ito ang huling araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay ba sabihin natin sabay-sabay? Opo. Okay, ulit ha. Hindi ito ang huling araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay, 1, 2, 3. Hindi ito ang araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay? Ayun yung mga tips na binigay ko sa inyo, okay? Kaya dapat mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman sa crime prevention because safety is our first priority and crime prevention is everybody's concern. Okay, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.